Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, na gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa yun, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ko na, i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa Itbulaga. Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, sa politika, gusto yung side ni Tito Sen. Nandyan siya sa side ng ng nakaalyado siya sa gobyerno eh. Doon pa lang hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago membro ako ng Itbulaga. Magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen, ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati, Tito Sen, perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong bilib sa presidente mo. Tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan. Tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa idin sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Mag-a-apply na akong senador Bryce. Oo. Mag-a-apply na akong senador dito kay BP Sara. Oo, titikat ka na. Titiket na ako para kung manalo ako pagdating ko sa Senado, sige, doon kami Debate. ni Tito Sen. May mainit na buwelta mga kababayan no, itong si Anjo Iliana kay Senator Tito Soto at matapos siya pong i-booking mga kababayan or binulgar na meron pala daw pong kabit itong si Tito Sen simula 2013 mga kababayan at siya mismo si Anjo Iliana yung inutusan mga kababayan na maglakad no or lakarin itong kabit ni Tito Sen at buwelta pa ni Anjo Iliana ay bagamat
magkasama po sila sa trabaho mga kabayan doon sa Itbulaga, no. Sinabi niya na meron po umanong sindikato, no, sa loob ng Itbulaga. Bagamat sinabi niya na wala pong kinalaman umano si Vic at Joey mga kababayan, no. Wala po daw kinalaman. Ang kanyang binanata lang dito ay si Senator Tito Soto mga kababayan, no. Meron mga umanong vloggers na sumisira o naninira ngayon kay Anjo Iliana at sasabihan siyang walang utang na loob daw, mga ganyan-ganyan. So, meron pong paliwanag dyan si Anjo Iliana mga kababayan. No? Matatandaan natin na medyo matagal din po itong nagtrabaho, no? Dito sa Itbulaga itong si Anjo Iliana. Kasama sila Kim Fidelio noon, sila Ruby Rodriguez, sila Jimmy Santos mga kababayan. Kung natatandaan nyo noon, no, sa Itbulaga na kasamahan po nila dito nila Anjo Iliana, no, sa kanilang batch, no, sila Julia Clarite, sila Pia Guanyo, at ngayon kasi mga bago na yung mga kasamahan nila mga kababayan ngayon. At binanatan rin po ni Anjo Iliana, no, itong si Tito Sen mga kababayan, na dito nga po siya kumampi, no, sa administration ngayon na kung saan ay talamak ang korupsyon, no. Sinabi mismo ni Anjo Iliana na ngayon lang po siya nakaranas ng pinakamatinding korupsyon ng gobyerno sa panahon na ito mga kababayan dito sa administration ni President Bongbong Marcos. At nung nakarang eleksyon pala ay dito nga po siya sumide, no, or dito po siya sa Duterte side mga kababayan, sumuporta itong si Anjo Iliana, samantalang doon naman sa administrasyon sa Marcos administration itong si Tito Sen, no, or itong si Tito Soto, doon nga po siya umanib, no, sa administration. At tila baga may tampuhan na po sila noon pa mga kababayan pala, no, noong eleksyon, dahil hindi nga po siya sumuporta dito sa side ni Tito Soto, no, sa administration. Doon po pala si Anjo Iliana sa Duterte side mga kababayan sumuporta. At ngayon ay tahasan na pong ibinulgar, no, ni Anjo Iliana na siya po ay DDS na mga kababayan. Duterte supporter na po si Anjo Iliana at nanawagan din po siya na mag-a-apply siya, or sinabi niya na mag-apply siya bilang senador, no, dito sa side ni VP Sara sa 2028 presidential election mga kababayan, na kung saan ay malapit na 2 taon na lang mga kababayan, no, ang magpa-filing na ng candidacy itong mga tatakbo sa 2028 presidential election. Kaya talagang magtatrabaho na ng husto, no, itong may mga balak na tumakbo sa 2028 mga kababayan ay magtrabaho na po sila ngayon, mag-umpisa na po sila mga kababayan ngayon, dahil talaga namang meron pong mga survey na, no, base daw doon sa Okta Research mga kababayan. Sinabi ni Professor Ranjit Rai na kung saan ay kailangan na magsanib puwersa yung mga anti-Duterte kung gusto na po nilang talunin, no, si VP Sara at ang pamilya Duterte sa 2028. Ay ngayon pa lang ay magsanib puwersa na po sila mga kababayan, dahil ganun kalakas ang puwersa, no, or ganun kalakas si Vice President Sara Duterte at ang pamilya Duterte mga kababayan. Proven and tested na daw po yan according dito kay Professor Ranjit Rai ng Okta Research mga kababayan. At totoo naman po yan mga kababayan, kasi matatandaan natin noong 2016 presidential election, wala pong mga congressman, walang mga mayors, walang governor. Itong si Pangulong Duterte noon, no, yung tanging sumuporta lang sa kanya talaga ay from the masses talaga, mismo nang galing sa mga tao. Kaya po siya nanalo mga kababayan. Wala po siyang mga politikong sumuporta sa kanya, no. At mangilan-ngilan lang po yung mga sumuporta sa kanya, mga mayor at may mga ilang congressman, pero hindi po talaga ganun karami, no, kumpara doon administration candidate mga kababayan, kagaya nun kay Maruhas, no. Ayan sila Grace po, si Jojo Binay, ayan. So yan po yung nangunguna nung wala pa po si Digong, no. Hindi pa po siya tumakbo mga kababayan, pinilit nga po siyang tumakbo, no. At nangyaring substitution nga po siya mga kababayan, no. Tumakbo po siya through substitution kaya din yun noon siya yung nag-file nung una, pero si Digong yung sumalo mga kababayan, no. At tingnan natin itong investigation din ngayon mga kababayan sa flood control, no. Ilang araw na, ilang buwan na pong nakalipas simula nung sinabi ni Pangulong Marcos na merong mga flood control corruption nga. Hanggang ngayon wala pa rin pong nanagot, wala pa pong kinasuhan mga kababayan, no. Yung inuna ng ICI, ito
itong mga engineer ng DPWH, no, at itong mga kontraktor, yung mga big fish, mga kababayan, kagaya ni Saldico, ay malayang-malaya pong naglakwat siya doon sa Europa, mga kababayan, no? Pati itong si Martin Romualdez, na kailang beses na pong binanggit yan sa mga hearing, ay hanggang ngayon wala pa pong kaso, mga kababayan, na ikinaso sa kanya. At sinabi ng ICI, wala daw pong ebidensyang nakikita, no, patungo dito kay Martin Romualdez, mga kababayan. Pati yung kaap, wala pong registration daw, no, walang nakaregister na helicopter or private jet dito si Martin Romualdez, mga kababayan. Samantalang nauna na pong binalita yan ng Billionaire Channel na meron umanong mga air assets daw itong si Martin Romualdez, mga kababayan, at mga properties, no, na mga bahay dito sa Forbes, sa ibang bansa, mga ganon, maraming mga ari-arian, mga kababayan. At meron pang balita din ang Rappler na yung bahay ni Martin Romualdez doon sa Massachusetts, USA ay parang inilipat doon sa corporation, mga kababayan, no? 130 million na pesos ata yun ang value dito sa Pilipinas, na bahay niya doon sa Massachusetts ay parang inilipat doon sa corporation ng $1 lang yata daw yun, mga kababayan, kung hindi ko nagkakamali. So balita po yan ng Rappler, no, mga kababayan. At para po sa aking opinion dito, mga kababayan, dito po sa mga sinasabi ngayon, sa mga ibinulgar ni Anjo Iliana laban dito kay Senator Tito Soto, ay siguro totoo or maaring totoo itong sinasabi niya, mga kababayan. Hindi naman po siguro siya basta-basta magsalita, no, na walang basihan or walang ebidensya dito, no, or wala siyang direktang kinalaman or alam, no, wala siyang direct knowledge dito sa mga nangyayari dito sa loob ng Itbulaga, na sinasabi niyang may sindikato at patungkol doon sa kanyang kabit, mga kababayan, na si Anjo Iliana daw po yung inutusan na maglakad, kaya sinasabi niya gusto niya bang mag-unbox mga baho, mga kababayan, ni Senator Tito Soto. So siguro maaaring may alam to si Anjo Iliana at ngayon lang po siya nagsalita, mga kababayan. At marami pong mga nagba-vlog, nagko-content na nanira lang daw po siya. Itong si Anjo Iliana, sinisiraan lang si Tito Sen. Ay tingnan natin, mga kababayan, sa susunod na mga araw, no, kung magkasuhan na, mga kababayan. Kung kakasuhan siya ni Tito Sen, ay mapipilitan po siyang maglabas ng ebidensya siguro, mga kababayan, itong si Anjo Iliana, no. At dito naman sa talamak na korupsyon, no, ay tinitira rin ni Anjo Iliana na talagang ngayon lang po nangyari ang pinakamatinding korupsyon sa tanang buhay niya. Itong nangyayari ngayon sa Marcos administration na nakawan ng pera ng bayan dito sa flood control, mga kababayan. Flood control pa lang yan, wala pa po yung iba pang mga proyekto, mga kababayan, kagaya ng farm to market road, itong iba pang mga proyekto sa school buildings na ilang piraso lang, ilang rooms lang yung nagawa, no, ngayong taon. Ay marami pa po yan, mga kababayan, mga seawall, mga kalsada, at marami pang ibang ghost project, mga kababayan, na hindi lang po natin alam, no, hindi lang alam ng ordinaryong Pilipino. So yung may alam dyan yung mga nagdanakaw na mga politiko at yung mga kasabwat nilang mga kontratista, mga kababayan, at opisyalis ng DPWH. So ano pong masasabi nyo dito sa mga isiniwalat ngayon ni Anjo Iliana, itong kanyang buwelta, no, dito kay Senator Tito Soto? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.